The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Meron silang track record, no? Of course, and Yes, then proven experience, tapos Proven may experience. prinsipyo, at saka may puso't malasakit talaga. Oo. May puso't malasakit sa tao. Kasi yan ang laging sinasabi at daing ng tao hanggang ngayon. Kaya yun po yung pinaka-importante. No? Ayun. Kaya bigyan natin ng panahon. Po. So, track record, may malasakit sa tao, and ano yung pangalawa, sir? Yung Good morning once again here at Power Talks by PARE. I am Nick Satur Jr., the Chief Advocate Officer of PARE or Partners for Affordable and Reliable Energy. For today, we have a very, very important topic. It's voters' education and how we could choose our candidates. I am pleased and proud to be joined by Dr. M. Padilla of BHW Party List and Sir Rick Samaniego, the founder and chairman of PCCWI or Philippine Coalition of Consumers Welfare Incorporated. Dr. Mingita Padilla is a highly respected medical doctor. She is a visionary public health advocate and a passionate defender of consumer rights. With decades of experience in both the medical and public service fields, she has become a leading voice in championing accessible healthcare for all Filipinos. As the BHW Party List nominee, Dr. Padilla brings her expertise and integrity to the forefront of legislation. She wants to amplify the voices of barangay health workers and pushing for a stronger community-based healthcare systems across the country. Now, we will be hearing more on Dr. Padilla later, and we are also joined by Sir Rick Samaniego. He is a true embodiment and resilience of service, and he is a martial law survivor who was once imprisoned for fighting for democracy. He continues to uphold the very freedom we enjoy today, especially the freedom of speech. Rick has served as an advisor to 4 Philippine presidents, always a clean record, never involved in corruption, and he has spent his time as a public service and personal sacrifice, even using up his savings for families' medical needs and helping other people. Now, his unwavering dedication for public service, healthcare, as well as consumer education and consumer service is really outstanding. Now, help me welcome Dr. Padilla and Sir Rick Samaniego. Magandang hapon po and welcome to Power Talks by PARE. Magandang araw sa iyo, Nick at Rick. It rhymes. At sa lahat ng mga nanonood sa iyo today. At salamat sa pag-imbita sa akin dito. Yes po. Sir Rick, good morning. Hi, good morning, Nick, at sa lahat ng mga tagapakinig natin. Well, I'm so happy that Dr. Mingita Padilla was able to make it. And alam mo, talagang answered prayer din to sa akin kasi maraming naghahatak sa atin. Alam mo na, Nick, kung saan ako nanggaling. Pero napagdasalan ko na yung grupo ni Dr. Mingita Padilla ang karapat-dapat natin matulungan ngayon, no? Na wala tayong gastos, hindi ako tumatanggap kahit saan, basta maipus natin siya dahil kilala ko siya. Nick, ang Padilla, tuwing pupunta ako sa Senado, nakikita ko may kwarto yan, conference room kung saan pinagdidinig ang mga amendment na patas. Yung Ambrosio, the Honorable Senator Ambrosio Padilla. Mm-hmm. Great-grandfather niya yan. Kasama niya sila, attorney. Grandfather lang. Yes, grandfather. And then si Attorney Alex Padilla na nakasamahan ko rin sa DOH. Na tuwing naimbita kami, nababanggit ko sa kanya, anong feeling mo, Attorney Alex? Kaibigan ko, singer din yan. Pag pumapasok ka dito sa konferensya ng Senado,
Sabi niya talagang appeal elated. Pero yun lang, yung mga nagtatanong sa atin, medyo naano ko. Alam mo na, hindi na yung kasing dating glitter ang mga senador natin. So yun lang, Nick, dinagdagan ko lang yung introduction kay Dr. Minguita Padilla. Apa sir. Ngayong araw na to, no, Doc Padilla and Rick, Yes. ang pag-uusapan natin is voter education. Malapit na ang eleksyon, no? Sa Monday na ang eleksyon. And marami pa rin mga kababayan natin na mga undecided. So, gaano nga ba talaga kaimportante itong 2025 midterm election sa buhay ng bawat Pilipino? Rick? Well, unang-una talagang grabe na kailangan seryosohin na natin ang ating pagboto. At kailangan ngayon pa lang meron tayong listahan at ito ay pinapamahagi na natin sa pamilya, sa kamag-anak at saka kaibigan. Nababahala ako kasi you know what, hindi ang increase lang ng minimum wage natin is about 20 pesos. Okay, for the last decade, 610 pesos ang computation namin ni NEDA RC Balisacan na kailangan at least 950 pesos per day ang minimum wage. Hindi na umaabot. Nick, ang record ng below middle class natin nasa 68% PSA. Ibig sabihin, kahit yung mga nagtatrabahong nakakurbata rito sa Makati na bago, hindi makayanan ang taas ng presyo ng bilihin. But you know, the Filipinos are so resilient, no? Parang kami yan nung martial law, umiinit lang pagka talaga nakikita na medyo kasobrahan na. Kaya napaka-importante ito sa mga kabataan na ngayon nakahook lang sa gadgets na dapat tingnan nyo at saka suruin, makisama kayo, bigyan nyo ng oras ito dahil napaka-importante ito sa ating ngayon tong election. Yes po, thank you very much, Rick. And Doc? Alam nyo, itong midterm election, actually, whether you're on, kahit anong parte kayo ng politika, dapat walang kulay. Number one, ang dami-daming kulang sa ating serbisyo. Health, talagang hirap na hirap ang mga tao. Every day, I get calls, humihingi ng tulong, humihingi ng pera, etc., para sa kalusugan. And ang problema naman, yung budget natin, yung budget has not been spent properly. Sabi nga mas maaga ni Rick, no, na ako isa sa nakikipaglaban sa Supreme Court, ay bilik ang pondo ng PhilHealth, pati yung pondo ng 2025 budget na zero nga yung PhilHealth. How can you now tell the people na inaalagaan ng gobyerno ang ating kalusugan kung ganun ho yung budget? Pero hindi lang ho budget, tama si Rick, inflation. Number 3, yung utang ng bansa ay palaki ng palaki. We're spending more than we're earning. Pero saan naman napupunta? Hindi ho natin alam. Magulo ang mundo ngayon. Our Filipinos, tayo mga Pilipino, kailangan magkaroon tayo ng bansa na hindi na tayo magnanais makaalis pa. We need to do that. And this midterm election, ito ay mag-shape kung saan tayo pupunta. Anong klase mga pinuno ang iboboto natin will also decide saan ba tayo pupunta. May alam ba sila? Puro fake news pa sila? Puro pagnanakaw? O talaga magsaserbisyo sa taong bayan? Very important to. And it will shape how we decide also in 2028. Yes, Doc, na I definitely will agree because this 2025 election is so important as it would lead dito nga sa ating mga bagong iboboto, lalong-lalo na sa ating local at ating national. Ang mga kongresista natin kasi sila nga nakabase sa kanila ang mga budgets, kung ano man yung mga programa. Ang ganda nung nabanggit mo, Doc, regarding health, education, and our national debt. So definitely, we need to encourage sa lahat po ng mga undecided voters, bumoto na po kayo dahil napaka-importante yung boto ninyo this coming 2025 midterm elections, no? And kung sakali po ba, paano nga po ba pipili ng isang kandidato dahil ang dami nating undecided voters? What are the top 3 qualities na dapat makita natin sa isang kandidato, whether that may be national or local? Rick? Rick muna siguro. Well, unang-una, time and again, sinasabi ko ito tuwing eleksyon. For the last 2 decades o 2 and a half, yung sa mga datihang politiko, yung track record, okay,
performance, yung talagang proven performance nung sila'y nanilbihan. May prinsipyo, tapos yung sinasabing honest, sabi nga nila is selective, no? Depende sa situation. You know, in other words, pag nakapwesto ka na dyan, Nick, sometimes kailangan mong bumalanse. Kaya nga, ang dami namin na ipwesto na senador dyan, Nick. Alam mo naman yung pinanggalingan ko, lahat kakilala ko. Pero minsan, ini-is out ako dahil kasi talagang I'm results-oriented. Napwesto ko na sila. Pero nakikita ko, Nick, kinakain sila ng sistema, Nick. Kung sasabihin ko sa'yo, sa ngayon... Sa inyo, sir, so number one, dapat meron silang track record, no? Of course. And yes, then, proven experience, tapos proven may prinsipyo. At saka may puso't malasakit talaga. May puso't malasakit sa tao. Kasi yan ang laging sinasabi at daing ng tao hanggang ngayon. Kaya yun po yung pinaka-importante. No? Kaya bigyan natin ng panahon. Po. So, track record, may malasakit sa tao, and ano yung pangalawa, sir? Yung may pusong maglingkod talaga. Alright. Sige. Doc, top 3 qualities. Yeah, actually yung track record number 1 yan kasi hindi lang kung naging official na siya ng gobyerno, pati yung mga hindi pa nakakaupo, no? Like me, tumatakbo ako. Tingnan niyo, alam na magawa ko as a private citizen, no? Anong contribution ko sa lipunan? Kasi ako, alam nyo, I was still young, very young noon. Sinasabi na sa akin, tumakbo ng senador. Sabi ko, and I was just starting my medical career in the 1990s. Sabi ko, bakit? Anong karapatan ko tumakbo? Yan ang tinanong ko sa tao. Alam mo, sagot sa akin noon? Sorry sabi niya, maganda ka, magaling ka sumayaw, may pangalan ka, magaling ka kumanta, tama na yon. Sabi sa akin, oh my God, that was in the 1990s. Sabi ko, kung ganyan lang ang hindi yan ang karapatan tumakbo. Sabi ko, I need to be worthy of it. Now, I believe, that's why tumakbo ako noong 2020 kasi I knew I was worthy of it. No? Problema is, hindi pa yata mature ang ating mga tao. Marami akong nakuhang boto, bilyon-bilyon, pero hindi pa sapat. And ayoko na pag-usapan yung mga suspicions about cheating. Ayoko nang sabihin yon, no? Pero, track record, not only as a government official, pero dun sa private sector, anong nagawa na nila? Number 2, convicted ba sila ng plunder? Convicted ba sila ng graft and corruption? Kasama ba sila sa pork barrel ng mga scandals in the past? No? Kasi bakit ganun at ganun apa ang binoboto? I-research ko natin. No? Sana hindi tumatanggap, hindi kasama dun sa mga ganung klaseng gawain. Kasi pera ho natin ito, not known to be corrupt. Number 3, may mga konkretong plano. Kasi ang dami ko naririnig, because I'm running under a party list, diba? Biglang, at ako na isa sa mga unang pumunta sa Korte Suprema, medyo maingay ako as far as health is concerned. So, nakita ng maraming kandidato na popular itong issue na to. Kasi talagang it hits the heart, yung puso at pati tiyan, itong health, no? So, lahat sumasakay. Pero, motherhood statements lahat, kalusugan, ganito, turismo, edukasyon, ganun. Pero, ano ang gagawin? May plano ba kayo? May ginagawa na ba kayo at ano pa ang gagawin ninyo? Dapat may planong konkreto na doable. Kasi kung puro motherhood statements, ay madali kong magsalita ng gano'n. So those are some of the top 3, I would say, no, na kailangan dagdagan, no, at ng mga ating mga botante. Yes, I would definitely agree with you, Doc, and Founder Rick, no, when it comes to track record. That's really the number 1, track record. And ang ganda nung nabanggit ni Doc na track record, hindi lang nung nanalo o nung nakaupo. Track record even in their private and personal life. Na sana pag pumili tayo ng kandidato, para rin tayong HR na nag-i-interview sa isang empleyado. Tinitignan natin kung ano yung kanilang resume, tinitignan natin kung ano yung kanilang track record. So definitely, agree po rin ako sa inyo na number 1, na sana piliin na tignan ng ating mga consumers or ang ating mga kapwa Pilipino is track record. Number 2 naman po sa akin is transparency. Marami yung mga kandidato natin na natatakot sila sa transparency. So definitely pag takot sila sa transparency in their projects, transparency in their previous dealings, transparency dito sa kanilang salin, definitely meron silang tinatago. So alam mo naman, Founder Rick, no, and Doc, ang PARE or Partners for Affordable and Reliable Energy
kami po ay consumer group na nagsusulong naman ng affordability, reliability, and transparency in the energy sector. So ngayon, gusto nating i-push yung ating mga kandidato who are also willing, no, to fight for consumers when it comes to transparency, affordability, and reliability of energy. No, na para bumaba yung ating presyo ng kuryente, kailangan natin ng transparency sa lahat po ng sektor. And lastly, number 3, yung agree po ako dun sa nabanggit din ni Doc, no, na tignan natin kung meron talaga silang engagement. Marami kasi, Doc, yung mga pag ngayong eleksyon, saka lang sila lumalabas. Especially po sa local, ang dami nilang tulong, halos milyon-milyon ang kanilang tulong, pero ngayong election lang. Yeah. Asan sila? Like 2 years ago, 3 years ago, where were they during that time na kailangan sila ng ating mga makakababayan? So nakakagulat lang talaga, kaya kung minsan inaabangan talagang eleksyon kasi pag eleksyon, ang daling humingi ng tulong. No? Nick, Yes, ang tanong mo lang saan sila nagtatago. Yun nga po, ma'am. No? Saan pero, pa sila? And alam nyo, can I talk about yung electricity, no, generation, and mga, alam nyo yung, di ba, alam natin na isa sa mga dahilan kung bakit kukonti ang ating investors, foreign investors, ayaw magtayo ng mga factories. Maraming dahilan. There's the red tape, there's the corruption, yung ease of doing business, mahirap makipag-business dito, marami mga kung ano pasikot-sikot, but yung mataas ang presyo ng electricity natin. Isa yun sa mga dahilan. And bakit? Kasi, alam mo, I was listening once to, I think, Senator Lacson and to another person, pinag-uusapan nila yung electricity generation, kung bakit ang taas-taas. At I was so shocked, ang daming dinadaanan, ang daming mga pasikot-sikot na hindi natin alam. And it's not transparent. Tama ka, Nick, hindi siya transparent. No? So, hopefully, kung mabigyan ako ng pagkakataon, pwede rin natin tingnan ho ito. No? Kasi kawawa naman rin tayo. It's not just for us, pati sa foreign investments para magbigay ng trabaho sa atin. No? Isang hadlang yung mataas na presyo ng kuryente, ng energy generation. Yes, Doc, kasi the lifeblood really of the business and the country is electricity. Ang ospital nakasalalay sa electricity. Halos lahat ngayon puro naka-work from home, kailangan nila ng internet, kuryente. You know, so everything really, ang kuryente, pag nawalan tayo ng kuryente, nakakabahala sapagkat apektado lahat. Ospital, edukasyon, turismo, pati ang negosyo. No? Ayun. Yes, pati negosyo. Yes. So, ang question ng isang viewer natin, is it performance, personality, or charisma? Kasi marami daw mga politiko na nananalo sila because they are known personality and then may charisma sila. So, anong advice natin doon, Doc? Actually, kasama yung charisma, ha? I mean, hindi mo matatanggal sa tao na you'll be more drawn to a person. Kunyari, dalawang kandidato, ha? Pareho silang may performance, no? So, tama yon. Ano sabi, performance? Anong isa? Track record ba yon? And charisma? Yes po. Actually, and personality, no? Kung personality siya. If given, this is human nature, hindi mo matatanggal yung charisma kasi kaya ikaw, botante ka, dalawa ang pagpipilian mo, pareho silang magaling, pareho may track record. Sino ang pipiliin mo? Di syempre yung medyo umaakit sa'yo, yung medyo mas maganda ang ngiti. Diba? It's human nature. Yung pagpunta sa inyo, niyayakap naman kayo, no? Kinakamayan kayo ng yung mahigpit na kamay, hindi yung parang ayaw kayong hawakan. And then, there's charisma cannot be taught. It's either you have it or you don't. No? Yes. And it's part of it because we are humans. Human nature ho yun. Opo. So, kung tutuusin, ma'am, no, yung charisma talaga is nandyan na sa upbringing, nandyan na sa, sabi nyo nga, it's either you have it or you don't. No? Yeah, it's even your aura, pati yung aura, ha? Aura, yes. Yeah, kung aura mo ay maaliwalas, di ba? Iba naman, magaling sila, matalino, pero yung pagtitingnan mo naman sila ay parang malulungkot ka na lang, no? Yes, At imbes na
ma-energize ka, mawawalan ka ng gana. So, I guess the candidates naman, you can also work on that. Yung aura Yes, naman, yung yes. parang smile more, be more positive. So, parang charisma is difficult to train for. It's you have it or you don't. Oo. Dito po sa amin, Doc, dito sa Benguet, we actually conducted a survey, no? And then we asked our voters kung ano ba ang pipiliin nila? Would it be performance or charisma? Ang nakakatuwa po dun sa survey na nilabas namin, it's under the CLDA, no? It's an educational organization. Marami na ring voters that are looking as for performance as a number one na basis nila rather than charisma. So That's very good. That's very good. yes, And I'm very happy to hear that. And among the young bayan or pati mga old? lahat po. So we have the random sampling, no, for the total population of Benguet voters dun sa 13 municipalities ng Benguet. And sabi ko nga ganun na we are hoping really na sana even in other provinces, the same din. Kasi yung mga iba, they are only winning because of charisma alone. Yung, I have nothing against charisma. I have nothing against charisma. But yung sa akin lang is, I hope na aside from charisma, they are also competent enough, no, to do their role. Yeah. Actually, Nick, that's why I said, given, kung pareho kayo, Yes. Kung the same yung from the same, or may pinag-aralan, kompetente, alam nyo yung pinapasukan nyo, may nagawa na kayo sa buhay ninyo, no? Pero isa ay may charisma, isa wala. Malamang yung mga tao will be drawn, maaakit sila ng tao meron, okay? Yes. Pero kung charisma lang ang pag-uusapan, yun lang ang batayan, ay mali naman yun, no? It cannot be charisma kasi I always tell pag ng mga forum, no? Alam nyo, kailangan yung kandidatong iboboto may alam at may puso. Yes. Mahirap yung may alam lang pero walang puso o may puso lang pero walang alam. Yes. Diba? Opo. Dapat malabo pareho. Dapat pareho. So I think charisma is important but it should not be the most important. Huh? Yes. It should not. Yeah, sa amin naman, ang lagi namin sinasabi dyan, Doc, no, is may alam at gustong makialam. Kasi yung mga iba, may alam pero natatakot makialam o walang pakialam dahil nabayaran na. No, so actually, in fact, hindi lang yun sa mga nababayaran, pati sa mga may pinag-aralan, even the higher echelons. Yes. I had to convince them, kinonvince ko sa parang tinuruan ko sila, no? Kasi karamihan dyan, they don't think or they don't understand gaano ka-importante. Mamaya pag-usapan rin natin yung party list. Iba, akala nila, ine-etsyapwera nila ang party list. Hindi nila alam na whoever wins there ay congressman or congresswoman at may boto. Diba? Yes, at lahat pwedeng pakialaman sa Kongreso. Hindi nila naiintindihan yon. At hindi rin nila alam na 20% ng upuan sa Kongreso na gumagawa ng budget, no? From where all the budget comes from, 20% ng mga upuan dyan ay party list. So imagine kung ang pipiliin ninyo ay yung marunong lang sumayaw o magpapakute lang, anong mangyayari sa atin? Diba? Tama. Anyway, those are some of the things we have to really make sure our voters know. Definitely. Sir Rick, paano masasabi naman when it comes to vote buying? Diyan ba sa area ninyo may vote buying pa dyan? You're on mute, sir. Nick, sorry, nawala ako kanina. You know, so good, sir. I live in Makati, just stone's throw away sa mga telcos sa Malugay Street. Isa pa problema natin yan, yung internet na pinaglalaban natin. Well, yung vote buying, Nick, hindi lang ngayon. Nagsimula na sila since last year. Number one, yung sinasabing ayuda, it's already a form of vote buying. Actually, hindi yan trabaho ng legislator. Alam yan ni Dr. Minggita Padilla. Hindi lang trabaho yung magbigay eh. And umuupo tayo, Nick, yearly sa GAA dahil tayong isa sa pinagkakatiwalaan ng Philippine Coalition Consumer Welfare para magbigay ng analysis sa kanila. Ngayon, ang vote buying dito or sa iba pa, on the average, would you believe, nasa 3,000? Wow! Grabe, mayayaman ang mga politiko nyo dyan. Saan nila kukunin, ano? So, hindi naman lahat, pero
Nag-aaway-away, pamilya, okay? Hindi nagkakasundo. Kaya yung kumpare kong, alam mo na, yung tumakbong vice president dito na kinuha ko, sabi ko, ayusin mo muna yung pamilya mo. Paano tayo magiging father of the nation kung hindi mo maayos? Yun lang, Nick. Hindi na ako naimbita. Pero eventually, nakikita kami. So, ang technique dyan, Nick, pera mo yan eh. Okay, lalo na yung mga mahihirap na wala namang inaasahan, kaya nauso yung tagline lang, hindi na yung performance. Tinatapon naman yung binibigay mong leaflets eh. Na unless mayroong mga enabler, kamukha natin, na talagang magsasalita para maliwanagan. Hindi mo na may aayos yan vote buying, talagang nandyan na yan. Harapan, Nick eh. Okay, harapan na inaano eh. With regards to political dynasty, Nick, I think pinadala ko sa'yo na halos nasa batas yan, nasa Republic Act something section 26, yung kung maipaplas mo lang yung pinadala ko sa'yo, yung prohibition ng political dynasty na ginawa nila Hubito Salonga, I think pinadala ko sa'yo eh. Yes po. Alam mo, lahat sila is guilty about it. Lahat sila may magsasampa siguro, makakasama ko si Dr. Minguita Padilla after election. Hindi nila hinihipo yan. Yung sila guilty about it. Yung yung prohibition ng political dynasty. My God. Yes, sir. Yung isang pamilya dito sa malapit sa Makati. Lahat sila, pati anak, apo, nakapwesto na sila, sasayaw mo lang ng budot, lahat sila, hindi na ba sila nahiya? My God. So, yun with regards to vote buying. Yeah, the political dynasty is actually under the 1987 Constitution, Section 26, na pinagbabawal. Pero nakakalungkot nga na yung nabanggit ni Sir Rick na andyan na ang vote buying at hindi na pwedeng tanggalin. Well, I guess it's different for every province. It's different for every city and municipality because dito sa Benguet, voters are actually very vigilant. And one of the congressmen who was running, one of the former vice governor who's running for Congress right now, nakasuhan ngayon for the use of government resources and vote buying. Well, the case is still ongoing and marami na rin po in other provinces mga consumers or mga Pilipino na nagsisend ng mga evidence regarding vote buying. And I think the COMELEC should act fast na kapag merong sinabit sa kanila, they should investigate it because of the urgency. And then bilisan nila. But anyway, yes, Doc, as you were saying. Teka, hindi ko maintindihan sinabi ni Rick, kasama ako sa dynasty. Wala pa akong dynasty. Hindi, no. Kapit-bahay daw po niya. Hindi. Nick, ang binabanggit ko, yung sa prohibition dun sa batas, ngayon sasama pong mag-file after election kung papayag siya na sa Supreme Court na i-ano itong political dynasty. Clearly, it is in the 1987 Constitution, Section 29, ang prohibition ng political dynasty. Katito, si Doktora, I won my case, labor landmark case, sa Senado. Nag-aaral ng law yung misis ko sa bar, sa San Beda, naiyak siya. Kasi sabi nung professor, tomorrow will be, taking up a labor landmark decision sa Maniego versus Unilab. Sa Maniego versus Westpont Unilab, February 2026. So, talagang kailangan mawala yung political dynasty. So, kailangan kalitiin yung for certiorari ang Supreme Court. Yun lang medyo isang uphill battle. May kaso na akong na-file sa Supreme Court. Yung grupo kasi aside from, di ba, ako isa sa mga nag-file ng kaso na ibalik ang pondo ng PhilHealth. That's one, di ba, sa Supreme Court. Nag-file din po ako ng isa pang kaso kasama nila Justice Carpio na tungkol doon naman sa 2025 budget na unconstitutional. Pati yung mga ayuda, sinabi namin unconstitutional. Kasi hindi illegal kasi form of pork barrel na ginawang institutional ng Kongreso. As you said, hindi kami dapat mag-implement. We are just supposed to legislate. Okay? So, ang dami hong loophole. So, kasama ko doon. Ngayon, yung grupo din naman ni
isa pang grupo ho ni Justice Carpio, kasama ho yung sila, I think sila Cielo Magno, etc. Nag-file na naman ho ng kaso sa Supreme Court tungkol doon sa dynasties. So may mga nakatenga na mga kaso sa Supreme Court, no? Except that wala ng oras idinig na oral arguments, inuna po nila yung PhilHealth funds, no? Kasi naman nauna naman talaga yon. And hopefully, di ba nasabit na lahat ng mga memorandum ng mga different parties nung April, nung May 4, nasabit na lahat. Sabi sa akin ni Justice Carpio, it takes 2 months bago at least 2 months before they can bring out a decision. So, and I believe yung mga ibang kaso ay didinig after elections. So, doon tayo pwedeng, so, going back to vote buying naman, no? Alam mo, nakakalungkot talaga. Because umiikot ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And it's not, siyempre sinasabi natin, sige, kunin nyo ang pera kasi pera ninyo yan eh. Diba? Gusto natin yan. Pero iboto ninyo ang gusto talaga ninyo, ang kursunada ninyo, ang nilalaman ng inyong puso at konsyensya. Okay, yun ang sinasabi ko sa mga kasangbahay ko kasi dito sa Makati, grabe talaga yung bigay-bigay, no? Since last year pa ito, no? Pero, iba naman, it's easier said than done kasi may mga ibang probinsya, grabe yung yung vote buying in the sense that may intimidation, may pananakot, at may patayan pa. May patayan pa. Ang sabi sa akin ng isang taga doon, no, this is somewhere in the Visayas, sabi sa akin, ma'am, ang hirap kasi, pupuntahan kami sa bahay, tapos pipilitin kaming kunin ang pera. Tapos babantayan kami sa pagboto. Tapos yung mga kamag-anak namin, kuminsan sinasampulan nila, may papatayin sila para matakot kami. Grabe. Grabe. You know, it is so evil. Kaya sabi ko, we really need to pray so hard. Those of us who've seen, sabi ko nga, itong party list candidacy ay parang, mixture ng advocacy at politics. Pero it is a national position, pero local lang, talagang very local ang kampanya. So nakikita ko namin ito ang nangyayari. And pati yung mga barangay health workers na gustong bumoto sa party list namin, ibang mayor ay tinatakot sila na kung hindi nila ipapanalo yung party list ng governor, patatalsikin sila. Ganun kagrabe. You know, coercion, threats. Pero we'll talk about that later kasi meron na kaming solution dyan. But wait na lang ho. So yun siya tatanungin ko na how is it so common? So it's really, really very, very common, especially in other provinces. Especially sa local, very, very common. Sa local, no? Lalong-lalong sa local. At alam nyo ho, kasalanan din ng tao eh. Kasi parang tinuruan na sila na maging, it was parang this last, never have we had so much, corruption. Itong huling nangyari sa Kongreso, parang naging, they used yung pinakamababang instinct ng mga tao, instinct na humingi ng pera. Puro pera. Kahit wala kang dalang pera, kunyari ako, wala naman akong pork barrel, wala naman akong perang dala. No, I have things to give away, no? Sometimes mga t-shirts, mga sleeves, yung mga, we have things, but hindi naman yung harapan na 3,000, 4,000, 5,000, wala akong ganung pera, no? Hihingan ako ng pera. I said, hindi ho kami bibigay ng pera. Ang pwede namin bigyan sa inyo ay pag-asa. No? Pag-asa at matinong gobyerno. No? Pero kung hihingan mo ako ng 10,000, 5,000, sa ibang lugar, sa Mindanao, sinabi sa akin, kung isang pamilya ay hihingi lang at tatanggap, makaka 50,000 sila. Sa dami ng magbibigay ng pera ngayon. It's really, it's mind-boggling. It's mind-boggling. Yes. So, we really have to educate them. First we tell them, the only thing we can tell them now is, you cannot expect na hindi nila tatanggapin. Kasi, di ba, pera din yan, pera natin, pwede na, buwis natin yan, di ba? At yung sinasweldo natin sa kanila, na kinukuha naman nila. But then, at the same time, we tell them, vote your conscience. At marami naman nagsasabi, in fairness, many people I've talked to, sinasabi rin sa akin, kukunin lang ho namin yan, pero hindi namin iboboto. Kasi alam ho namin na pera natin yan. And that's from the education of the media, education of people like you. No? Pero may mga ibang lugar naman na kahit gusto nilang gawin ang tama, tinatakot naman sila. Ito yung talagang kailangan, COMELEC has to really put a stop to this. This is really scary. Nakakatakot at nakakaawa ang mga tao. Talagang hoodlum, gangster politics na ang nangyayari sa ibang lugar. Yes. Nakita ko namin. Dapat alam ng ating mga botante, no, ang vote buying or vote selling is actually illegal.
At merong kulong yan. It's 1 to 6 years ang kulong yan. Disqualification for the candidates. Pero yung tumanggap ay pwede ring makulong. No? Yeah. Kaya nga, pero ang nangyayari kasi ngayon, lahat tumatanggap na, di ba? Yes, lahat tumatanggap na. Natawag yung kaibigan nila, oy, pumunta ka sa ganyo kasi baka mahuli ka. Ganon. Oo. Ganon ang nangyayari. Parang it became part of life, no? Without them realizing na lahat niyan is actually illegal. Yes. Na mismong nanay pa magsasabi sa anak, kung anak, pumila ka na doon at kumuha ka. Di ba? Hindi nila alam na illegal yung ginagawa nila, hindi nila alam na bawal yung ginagawa nila at pwede silang makulong, makasuhan doon sa ginagawa nila. Kasi nga, because everybody tumatanggap, everybody is doing it, it seems like now becomes the norm. No? Yes, it is the norm already now. No? And sasabihin sa'yo, kung hindi mo gagawin, matatalo ka. Ganyan. And then at kung sasabihin mo naman, itong ayuda ha, sasabihin lang, wala namang problema sa ayuda, tinutulungan natin ang taong bayan, at kung ikaw ay magsasalita against it, ikaw pa ang masama. Actually, again, tinitwist nila ang katotohanan. It's a half-truth, no? Hindi masama ang ayuda sa tamang lugar. Yung Department of Social Welfare, sila talagang in charge magbigay ng ayuda. Okay? Hindi ho ang congressman. Okay? Hindi ho ang governor. Pero meron kaming pondo, yung mga MAIC, and all the ICs. No? Isa pa yun. Of course, we want to help all of you. Dumudugo ang aming puso when we encounter these people. And meron naman talagang naka-assign doon. No? Pero dapat, isa pa ito, ang healthcare system natin, itong mga IC, yung mga MAIC, ay last resort, hindi first resort. Dapat sapat ang pondo ng ating social health insurance, yung PhilHealth, para yung mga tao hindi na mag-resort doon. Hindi na mangangailangan ng kapit sa patalim na yung wala ng dangal kung may sakit, no? Nagmamakaawa, no? Sa mga politiko na bigyan ng pera. At ang ibang politiko naman ginagamit as parang hostage yung mga tao, bibigyan lang kita kung iboboto mo ako. Iba ganon ha, alam ko na may health card sila, ang kapalit nun ay boto. So again, nagagamit na naman ng kalusugan na dapat ay karapatan nating lahat, nagagamit na naman sa politika. So it's really, those are the things na kailangan ibahin natin. Ibahin at labanan, no? Yun. Apo. And kailangan rin po nating intindihin, no, na pwede pong kung sakaling meron silang nakita, may nakita ang ating mga voters na vote buying na nagaganap, na videohan nila o na picturean nila, pwede nilang i-send yan sa ating COMELEC task force. No, they could also send it sa iba't ibang mga organizations katulad ng Lente o yung Legal Network for Truthful Elections. No, and they could also send it to PARE para matulungan din natin sila. Aside from dun sa vote buying, dahil alam na natin na masyado ng garapal ang vote buying, ano ba ang epekto ng vote buying or vote selling para sa mga local and in the national level? So what is now the impact of it if tuloy-tuloy nga na kultura yan na nagkakaroon ng vote buying at vote selling? Rick? Well, unang-una, Nick, temporary lang yan, parang band-aid solution na sinasabi ng mga politiko na pera rin natin ang ginagamit. So, kultura na yan. Inuulit ko, this moneyed politician has vast logistics in their command. Yeah, well, it so happened that I'm in Makati. No? From November to December, nag-start ng 40,000 a month. Yung mga iba-ibang ayuda na binibigay, AX, BAX, na hindi naman alam na lahat. Ng January, February, would you believe ngayon, up to 100,000 a month na natatanggap. Ang ano lang dyan, ang technique, Nick, malakas ka sa barangay chairman mo. Kasi pag malakas ka sa barangay chairman mo, lahat, no, national senior citizens, lahat yan, ilalagay nila ka sa dami ng AX, MAIC, tupad na sinasabi, magwawalis lang ng linggo, picture taking isang oras, kakain na ng Jollibee, aalis. Pero iilan lang yun. Okay? So, talagang kapit sa patalim. Ngayon, ilang beses akong naiimbita sa barangay. Lately, hindi na ako naimbita kasi minsan lumalabas pa rin sa akin na talagang kailangan, this is just a band-aid solution. I-propagate nyo po yung mga politiko na nagbibigay sa inyo, yun yung wag nyong iboto. Sabi ko,
Kasi hindi lang dito, even in Tugigaraw, Cagayan, Nick, nabanggit ko sa iyan, kapitbahay namin na abogado na hikahos in the 90s, nangihiram ng kotse sa akin. Nick, ngayon, mansyon, naka-supercars. Okay? Itong abogado na to. Pag makikita kayo ako sa ano, tatago lang eh. Di ba? Yung asawa, naging Court of Appeals judge pa. Justice ngayon. So, nakakalungkot. Nakakalungkot, Nick. Tama. Malaking impact. Oo. Yes. Malaki talagang impact kasi for me, I think the top three sa vote buying and vote selling, number one is it destroys democracy. Nakakalungkot na nangyayari pa rin to. Pero yung vote buying kasi parang nagiging auction yan eh. Na kung sinong mas malaki ang ibibigay, yun ang iboboto. Instead na ang pagpili natin ng ating mga leaders ay nakabase sa competence, sa kanilang vision. Yung nabanggit nga ni Doktora kanina na yung plataforma nila at paano nila gawin specifically yung mga plataforma nila na doon dapat nakabase. And number two, ang vote buying and vote selling, it elects the wrong leaders. Now we bring in candidates because nagbigay sila, no? We bring them candidates who cheats now their way towards the system. So nakakalungkot yan na this leads to number three na ang vote buying and vote selling actually now traps people into poverty. Ang mangyayari dyan is dahil nga nagbigay yung mga politiko natin ng ayuda o ng pera, eh syempre babawiin naman nila yan. Di ba? They see it like a business that when they invested money, there should be a return of investment. And kawawa naman yung mga iba na hindi nagbenta ng boto nila na nadadamay sila dun sa vote buying scheme na nangyayari. But anyway, moving forward, Doc, paano ba yung mga fake news? Ang dami-dami na ngayon, mga fake news. So paano nga ba makikita namin ng mga botante? How do we spot a fake news or a black propaganda? Kasi nakakagulat ngayon that there are a lot of politicians that are resorting to black propaganda o yung naninira na sila ng kanilang mga kalaban. Yeah, actually, kahapon lang sa Radio Veritas, I actually talked about this. Kasi kahapon ng umaga, I got so upset kasi may nagpadala sa akin ng isang meme, isang litrato, no? Na sinisiraan daw, nagsasabi ang isang high-ranking official na huwag daw iboto ang mga party list na ito. Tapos nilagay nila in the end kami kasi may maaari daw kami na isang politiko na exactly the opposite of, in other words, how can you say that? It is first of all, it's a lie. No? How can you say that when ako ay pumunta sa Supreme Court para labanan yung budget na pinapropagate nitong politiko na to? Paano ako magiging may-ari niya? Yung parang, it's so I right away, I disputed it. I disputed it. No? How do you know? So, alam mo, ang hirap ispat ko minsan. Ang hirap ispat. Kasi, lalo na yung mga regular na mamamayan, na wala naman silang Google search. Ang meron lang sila Facebook. Diba? Pero hindi nila pwedeng i-search yung sa fake news search, no? At ang dami-daming lumalabas sabay-sabay, it is really so difficult to spot. So ang aking advice lang, at this point, last 2 days sila ng kampanya, di ba? Ngayon at bukas, until Saturday na lang. Naglalabasan ho yan, especially mga desperado. So kung puro paninira ang ginagawa, then you start to suspect. Kasi kung ako isang kandidato at wala akong ginawa kundi manira ng kalaban ko, ng kanibal ko sa politika, ibig sabihin siguro wala akong sapat na masasabi na maganda tungkol sa sarili ko. Kaya paninira na lang ang ginagawa ko. Yes. Yung isang kandidato na puro paninira ang ginagawa, ay hindi dapat pagkatiwalaan yan. Okay, that's one sign. Because it's kung puro negative campaign ang ginagawa nyo, ibig sabihin, wala kayong enough na good things tungkol sa sarili nyo. Na kaya kailangan ibaba yung iba para maingat lang ang sarili ninyo. Mali naman yon. That's one way, no? Then, tingnan mo ninyo yung track record ng tao also. Kasi kunyari, ito yung isang sikat na tao, sasabihin ito, pwede siguro nyo i-fact check, i-backward, check in the past kung talagang nangyari. And then, mag-ingat kayo, ito pa ho. Ang problema kasi na maraming Pilipino at maraming tao sa buong mundo, hindi na marunong magbasa. Wala nang
patience or pasensya ng magbasa. So ang ginagawa ng maraming fake news dyan, fake news peddlers, naglalagay sila ng isang sensational headline. Ang tawag dyan ay clickbait. Clickbait. No? Clickbait. Pag makita mo, ay, i-click mo kasi parang sensational na headline, no? Pero pag punta mo dun sa article, walang kinalaman dun sa headline. Wala. Okay? Then you know for sure that's fake news. Okay? Yes. Talaga, sigurado ko yan, fake news. Pero kung yung headline lang ang paniniwalaan mo at hindi ka na magbabasa sa loob, baka ikaw pa magkakalat nun, di ba? Hindi ka lang naloko, nagamit ka pa sa pagpapakalat ng fake news. So please siguro sa mga kababayan natin, wag lang headline ang basahin, wag lang yung title ng YouTube or title ng Facebook page na article ang basahin ninyo. Kasi karamihan dyan na sensational ay fake. So basahin nyo yung nilalaman at makikita ninyo kadalasan walang kinalaman yung laman doon sa titulo, sa title. Yan for sure. Fake news yan. Huwag na nyo ikalat. Okay? Doc, agree ako doon. Ang ganda ng kwento. Actually, yun nga rin yung for us na pag puro paninira, bakit ka puro paninira? Ibig sabihin, wala kang ibang content na pwedeng ilagay. As a political candidate, you should be focused on your previous track record, on your achievements, kung ano yung mga naitulong mo back then, and ano yung future or vision mo para dun sa yung lokal o para dito sa ating bayan. I think kaya nagkakaroon nga talaga ng fake news at nabanggit nyo nga kanina, Doc, no, na at times nakakaawa rin ng ating mga ibang kababayan na hindi sila nagbabasa. So nadadala na lang sa mga magagaling na copywriters, magagandang headline, no? Yes. Diyan, Sir Rick, sa inyo, how do you spot fake news? Paano nga ba ating botante how do they spot fake news or black propaganda? Ano yung advice mo? Well, unang-una katulong ko yung pamangking ko, baka kilala nyo si Art Samaniego, who is a co-founder of Scam Philippines, at nasa Manila Bulletin siya. Ipinaprocess ko yun sa page natin sa Philippine Coalition. Alam naman ng lahat actually yun. Ang nagtatrabaho ngayong home stretch is troll farms, no, ng mga bot camps, no, yung Alyansa at saka yung PDP laban. Kasi ngayon the best defense is offense. Okay? Kapag alam mong guilty ka na talagang ang technique nila kagaya ni Doktora, no, hanggang ngayon ini-explain niya lahat negative na kung paano ito negative. Nananalo sila pagka ganun We should stay focused doon sa talagang adhikain niya na siya ay galing sa pamilya o fathers na lahat napaka-taas ng integridad. Titignan nila yun actually. Kaya kailangan maispatan nila yun. May ispatan man actually. Kaya lang ang gagaling nila. Yung nga tama yung sinabi ni Dr. Padilla. Hindi na nila kasi binabasa. Ngayon ang nila, yung ganun lang, mamaya pupunta na yung pag may tumawag, nakatatak na sa isip ng Gen Z and Millennial yun, na parang ganun. Lalo na meron pang bandera ng Pilipinas, meron pang makadiyos, yung nagsabi, talagang kailangan suriin nila dahil talagang binabayaran yan. Pati ako, binabayaran, hindi ako sumama, Nick. Alam mo naman yan. Pera natin ang ginagamit natin. Wala tayong pondo. Sumasakay tayo sa angkas, nag-grab lang tayo para ma-advance advocacy natin. Yes. May dadagdag ako. Yes, Nick. ma'am. I have something else to add. Ito mga trolls. Tama si Rick, ang daming troll farms. Iba pa, may rumor pa na ginagamit pa sometimes pondo ng gobyerno. Hindi mo alam no, kung anong totoo. No? Pero definitely, sigurado ako may troll farms. Both sides, ha? Tapos, malalaman ninyo, kunyari, no, popular ka na, like, may mga ibang posts ako, nagva-viral. Nagva-viral talaga sa TikTok, sa Facebook, tapos papasok yung mga trolls, no? Iisa lang ang linya nila. Pare-pareho yan. Isa lang isa lang ang sinasabi niya. Lahat sila iisa. Wala silang ibang masabi. Kung pare-pareho ang sinasabi, mga trolls yan. Huwag lang yung pansinin. At siguro, kung ikaw may-ari ng page, no, na nagsasabi ng katotohanan, pwede mo na sigurong i-block sila. Huwag mo na lang sagutin. Huwag nyo kasi lang sagutin. Kasi pag sinasagutin nyo ang trolls, mas masaya sila kasi may engagement sila. Mas mataas ang bayad sa kanila.
Okay? So just silence Ignore them. them Pwede lang, mong yes. pwede ignore them, silence them para akala nila nakikita sila para hindi pala, no? Ah, Pero yan, that's one of the and then the worst thing you can do to a troll is ignore them. The worst yeah. thing you can do for them, ha? Best for you. So ignore them, pero i-silence mo sila. May gawin mo silang invisible para hindi na makita ng ibang tao, pero akala nila nakikita pa sila. Huwag niyo silang i-engage. Because if you engage them, parang binibigyan niyo pa sila ng importansya, no? Ah, At tataas pa baka tumaas pa yung bayad nila. No? oo. So yun lang, pare-parehong sinasabi, all of them the same. So they're from one farm. Galing sila sa isang farm. Oo. Yun nga, pag troll talaga, madali ring Nick, makita. Nick, as a rejoinder, sandali lang, quick lang ito. Yes, po. Ang turo sa akin ni Art Samaniego tsaka yung mga pag-aralan ko na ikot ko, ang technique diyan para hindi maano yung oras mo, pwede mong i-click pero tignan mo kagad yung view profile. Tignan mo siya. Pag wala kang nakita doon, ignore it. Yun daw yung pinaka-quickest way kaysa yung babasahin mo. Again, turuan nyo sila na pagka nakakita kayo ng ganon, very catchy, click, sabi nga ng Dr. Minggita, Clicky, i-click nyo. Tapos tignan nyo yung view profile. Tapos pag nakita nyo, ignore it. Kasi kung mga 3-4 minutes, 5 minutes, mababasa mo sila eh. So I think yun yung the best. Yun lang, yun ang take ko dun sa sinabi ni Dr. Padilla. Oo, saka ingat-ingat din sa pag-click ng mga link. At maraming mga nakakalat ngayon na mga links that would actually hack your accounts. But anyway, moving forward, eto naman, kasi Monday na yung election natin. Ano nga ba, what are the things that our voters should need to prepare for? No? Mga kailangan nila. Rick, on Monday, ano yung Okay, mga Nick? dapat intindihin ng ating mga voters? Sa ngayon, dapat may listahan na sila actually. Kasi sayang din ang magiging boto nila kung pag ni-roll nilang ganoon, ang layo-layo pala ng party list ng isa, kagaya doktora, 27, medyo sa isang page. Nakita ko yan eh. Nagkaroon ako ng actual final testing na kinundak ni Comelec Chairman George Garcia. I think napadala ako ng maraming pictures sa'yo and yung mga nangyayari ng conduct na mismong teachers hindi alam, mismong poll watcher hindi alam gagawin eh. Tinuturo ko. So may listahan na kayo ngayon, Nick. Tapos itong listahan na ito, mag-uumpisa sa atin pamilya. Okay? And then mag-take notes kayo. Huwag kayo magagalit sa isa. Dapat i-depensa nyo pero irespeto nyo yung opinion ng pamilya. Then propagate it now. Yung bigyan nyo po ng panahon ngayon na ikampanya ito kasi talagang lahat kasi nasa ang init ng araw pero kung talaga may puso kayo, kailangan ngayon pa lang may lista na kayo, especially yung mga party list na 92% Nick, sila nakapwesto tsaka political dynasty yung pangalan. Di ba yung sinabi ko yung pinus ko nga, number 1, lahat ng party list nila noon name nanalo ngayon. Pero ngayon nasan sila sa wala eh. Kaya hindi ako sumasama sa ngayon dahil, I'd like to push someone that aligned with our advocacy itong health. Yes, kaya, po. All right. Yung nga po, Dr. Padilla. All right. So, Doc, ano nga ba yung mga dapat i-prepare ng ating mga voters during election day? Well, I think kailangan talaga may kodigo sila. Yes, no? yes. Pwedeng kodigo na sa maliit na papel, no? Or meron ding may kodigo yung GMA7. Mukhang meron. You can go there, no? May sample ballot. Sample ballot sila na hindi official sample ballot kasi walang pangalan ng Comelec. Pero may sample ballot na pwede mong i-print kung meron kayong printed. Tapos i-shade na ninyo yung mga gusto nyong i-shade para pagdating sa presinto, hindi na kayo makahanap masyado. Madali na, no? That's number 1. Number 2, kung wala kayong ganon, isulat na lang ho ninyo. Yung number ang importante, no? And pagpunta ho nyo sa presinto, you make sure hindi kayo gutom. Baka mahaba ang pila. Dala kayo ng tubig. And I think let's all pray, no, na walang gulo, na hindi tayo walang daraya, etc., etc. No, because I think you just have to be smart, no. Dapat alam ninyo. Kasi ito pa, yung mga nanglilin lang din. For example, no, ako tumatakbo under a party list, no, BHW party list. Pero iba, niloloko nila, ginugulo nila ang tao na hahanapin ang pangalan ko. Hindi. Party list po, no. So, I think you have to be aware also. Kung talagang yan ang gusto ninyo,
Huwag kayong magpaloko din. You have to know ano pa talaga ilalagay nyo, ano pa talaga hahanapin nyo. Oo. So you have to really be aware, no? Kung so talaga, I think kodigo talaga importante Yes, sa yes. dami-dami Dapat meron talaga silang kodigo. Kodigo. Oo. Definitely. So sa ating mga voters no from Luzon, Visayas, Mindanao, ang dami yung mga need to prepare katulad ng sabi ni Doc and ni Rick na dapat meron kayong kodigo. You need to have you need to prepare in advance list of your candidates. Pero syempre, unang-una, kailangan nyo ring tandaan ano nga ba ang precinct number mo. So dapat in advance, ma-check nyo na yung poll precinct nyo no, bago pa kayo pumunta doon. Kasi kaya nagkakaroon ng magulo na eleksyon kung minsan tayo rin mga botante, hindi natin hinahanap kung saan nga ba yung precinct number natin. So you can actually check it dun sa COMELEC's Precinct Finder. Malalaman nyo at makikita nyo nakapost doon kung anong presinto kayo. Number 2, magdala po kayo palagi ng inyong mga valid IDs. Dapat meron kayong mga government IDs na na dala para po mabilis at madaling ma-identify kayo ng mga watchers natin. At yun, number 3, yung list of candidates, and maaga po kayo, wag po kayo pumunta doon na saktong-sakto lang pagbukas kasi mahaba nga po ang pila. And I totally agree yung sabi ni Doc, sana po safe tayo lahat, sana po peaceful ang ating eleksyon, sana po wala pong gulong nangyayari at lahat po ng mga botante, sana sundin nyo ang protocols doon sa ating mga precinct. And dapat po tayo ay mentally, emotionally, physically ready during election kasi nga in some other areas really election is so stressful. Yes. May kasamang takot, may kasamang threat, no? Yes. In some other areas na hopefully na mas peaceful ang election ngayon compared to the other elections. And charge your phone. You will never know when you need your phone for a video or a picture. No? Nick? Yes, Doc. One more tip. I heard na may yung from 5 a.m. to 7 a.m. daw, may early voting para sa mga seniors. Mm-hmm. Yes, that's right. We push for that. Yeah. Mm-hmm. Yan. So, early voting for our seniors. And of course, our uniform personnel will be voting earlier. No? Yeah. Nakapag-vote na yata ang karamihan sa kanila. Nauna sila eh. So, anyway, those who want kaya, yung 5 to 7 is optional lang naman. Hindi ibig sabihin hindi pwedeng bumoto sa ibang time. No? Yes. Pero kung gusto nyo, mas maaga, pwede yung mga seniors at mga PWD. Kung at pregnant women, I think. Mga those who need special help or special care as well. No? Yes. Doc, merong isang nag-message sa atin. Can you educate us further, enlighten us further? Ano nga ba yung mga plano naman ni BHW Party List number 27? Kung sakali, how could you help us consumers, especially those that are here in the provinces outside Metro Manila? Well, thank you salamat sa question na yun, no? Nick. Okay, yung BHW Party List, Barangay Health and Wellness ang ibig sabihin. BHW number 27, incumbent na ho ito, hindi siya bago. Two terms na ho, and this is going to be the first time I'm going to join as a nominee. Okay? They asked me to join them kasi nung tumakbo akong senador, nakita nila na pareho ang advocacy namin sa grassroots health. Grassroots, yung kalusugan mula barangay. Hindi lang from hospital, no, mula barangay pataas hanggang sa ospital. Ang BHW ho, ang karamihan sa mga miyembro na tinutulungan talaga namin, ay kinakatawan namin, ang barangay health workers. Sila ang mga kalabaw, yung mga frontliners for all seasons na talagang nagsasakripisyo para alagaan ang ating mga mamamayan. And for the longest time ho, wala silang benepisyo. Wala silang security of tenure. Maliit na maliit ang honorarium. And yet, they continue to serve the community. I have some good news ho. Ano na ho ang nagawa ng BHW Party List? Naipasa na ho namin yung Magna Carta for BHWs. Finally, after so many years, it was signed into law by both houses. Tapos na ho yung BICAM.
Ang hinihintay na lang ho namin ay matransmit sa Malacanang para pirmahan. Hindi na ho kailangan magsimula uli, tapos na ho. Ito ang good news na kinakalat namin sa lahat ng mga barangay health workers sa lahat ng probinsya, sa lahat ng barangay na puntahan namin. That's why sabi ko sa inyo kanina, Nick at Rick, naaawa kami sa mga, sinasabi namin sa mga BHWs, huwag kayong magpapatakot na sa mga mayor, sa mga illegal ho yun. Illegal ho yun. No? You cannot be threatened. No? May security of tenure na kayo, meron na kayong standard allowance, may training, may GSIS, may mga hazard pay, transportation allowance, health emergency allowance, pati pwede rin sila magkaroon ng plantilla already. In short ho, and they can only be removed for cause. Importante ho yun. Hindi na sila basta-basta pwedeng patalsikin na walang dahilan. And that's also good for all the members of the barangay. Kasi kung yung BHW nyo ay magaling na, 10 years na, 15 years na, may training siya, tapos biglang tatanggalin, maglalagay ng tao na wala namang alam, sino ang magdurusa, sino ang kawawa? Kayo, tayong lahat, di ba? So this Magna Carta will protect not only the BHW, it will protect tayo, yung mga mamamayan na kailangan sila mag-alaga sa atin. That's number 1. Number 2 ho, ang PhilHealth ho. Alam ni Rick Samaniego yan, alam ng marami yan na ito ay isa sa akin mga advocacies matagal na. I was in PhilHealth from 2015 to 2016, yung huling bahagi ng Noynoy administration, Noynoy Aquino. And ang dami naming reformang nagawa. But I was co-terminus. No? Very short lang kasi I agreed to be appointed the last part of the term just to help. No? Ngayon ho, but ever since then ho, hindi ko siya binatawan. And I've been very active pati sa mga hearings, etc., sa mga sinusulat ko. At yung the proof of the pudding is in the eating, ika nga, no? Nung talagang nagalit kami, nung naglipat pondo, yung 89.9 billion from PhilHealth to the National Treasury for unprogrammed projects. So right away, pumunta kami sa Korte Suprema, nagkaroon ng TRO, oral arguments, at malaki ang aming pag-asa na magdidesisyon ng Supreme Court, hopefully in our favor, kasi ito ay para sa taong bayan, pera ho natin ito. We are guarding our money para yung pera na yon ay magamit lang sa kalusugan. So, that affects everybody ho. We are major consumers ng PhilHealth kasi tayo ho, nagbabayad ng premium buwan-buwan. Yung mga hindi naman nagbabayad ng premium, kinukuha naman sa ating taxes, di ba? Ang para sa premium ng mga indirect contributors, seniors, PWD, yung mga mahihirap, no? Tapos, ano pa ho alam naman ho natin, kulang na kulang pa ang benepisyo natin. But if PhilHealth will undergo the reforms, first of all, yung pera natin sa PhilHealth ay babantayan, hindi kukunin, tapos yung mga nandun na ho sa loob ay talagang sisiguraduhin natin na may mga reforma sa loob na pwede kong pag-usapan dito. No? Pwede kong tututukan ho rin ho yan. No? Then we will get the healthcare that we deserve. Ang ating vision ho dyan, at least sa hospital, at least mga 80% ho ng hospital fees sa private patients, sana ay ma-cover ng PhilHealth. Pero syempre, sa mga public hospitals, sa charity ward, dapat ho no copay yan. No? Yes. Pati sa private hospital ho, 10% dapat is charity. Ngayon ho, isa sa pinakamahalagang aspeto ng universal healthcare, ang prevention of disease. Yan ho ang ating check-up package ng PhilHealth na ako siguro ang una na nag-discuss nito sa YouTube, no? Sa programa ni Christian Esquera na August last year, na nag-viral ho siya kasi ang dami hindi nakakaalam. Pati doktor ho hindi alam. Check-up package ho, outpatient ng PhilHealth. No? Na pwede tayong magpa-check up ng libre every year, libre mga laboratory, at pati mga gamot na 32 na klase. Hindi pa alam ng marami, ng karamihan. And this has to be implemented because this is one of the most important programs of PhilHealth, of universal healthcare. Para sa ganoon, maagapan ang sakit ng maaga para hindi na ho tayo ma-ospital. That's the main goal, the major goal of universal healthcare. That is one thing ho, tututukan ko rin. Tapos yung mga gamot. Reklamo ng mga tao sa barangay, no? Bakit walang gamot? Or pag may gamot, expired. Or kasi yung mga gamot doon, hindi kailangan. Or malapit nang mag-expired, Doc. Yes, di ba? Supply chain management ho ang tawag doon, and we really have to hammer
bukbukin ng Department of Health. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naayos? Alam niyo ho, ang dami mga private groups, may mga data. Kasi ho, we're working with them eh. We're working with many private groups, no? Na alam nila, kunyari, itong barangay sa Negros, for example, this barangay, this municipality, meron na hong data kung ano ang ang pinakamadalas na sakit, ano mga gamot na kailangan sa isang area. Kailangan lang ho gamitin ng DOH yan. So they'll know anong bibili na gamot natin this year para hindi ho magkulang ang gamot at para yung gamot na talagang kailangan ang mabili. Hindi yung mga gamot na hindi kailangan at madali pang mag-expire. So those are things that we have to fix. Di ba Rick? Grabe na yung problema na yan eh. Matagal na yan eh. No? And nobody has really addressed it. Talagang addressed it because pwede nating iharap sa DOH at PhilHealth. Ito ang mga data natin. Bakit hindi pa nyo ginagamit? Gamitin na ninyo. Walang dahilan kung bakit hindi nyo pwedeng gawin ang tama. So, this is consumer. We are consumers of healthcare because we actually pay, diba, premiums every month, no? But right. And then those who don't pay taxes. Pero aside from health ho, education ho, nutrition, education. Because it starts from nutrition ng nanay, nutrition ng baby, pataas. Paano tayo magkakaroon ng mga estudyanteng magaganda ang performance kung simula pa lang ng buhay nila, malnourished na sila. Walang mangyayari ho. No? And good governance ho. Good governance in all departments. Tututukan ho natin yan. So, ang dami ho eh. Walang katapusan. Yeah. Pero the major ones are the health-related, syempre. Iyon. So, basically, for BHW, it's health, education, nutrition, and good governance. No, congratulations, Doc, dun sa Magna Carta for Barangay Health Workers. No, malaking bagay ngayon. Maraming matutulungan. And hopefully, pag nabigyan po ulit kayo ng pagkakataon na maluklok sa posisyon dyan sa Kongreso, ay sana makagawa din kayo ng Magna Carta for electric consumers. Sana po ma-update na po yung Magna Carta for electric consumers na nandun po sa ERC at sana matulungan nyo rin kami na magkaroon ng mas affordable and reliable na electricity naman. Kasi nga, napag-usapan natin na lahat talaga apektado ng kuryente. Doc, alam mo ba na nung nandun ako sa Batangas, meron pong isang nanay na meron siyang cancer patient na inaalagaan sa bahay. Tapos, dun sa Batangas, nagkaroon sila ng 12-hour brownout. So, imagine nyo po, yung cancer patient nakahiga, hirap na hirap, ang sobrang init po sa Batangas dahil walang kuryente. So, kaya yun, lahat po apektado talaga, kawawang-kawawa. And sad to say that during COVID, marami po mga COVID vaccines na nasira because of brownout. No? Yes. Di ba, Dok, kailangan naka-store yan sa medyo malumig na lugar, di ba? Refrigerated, no? Refrigerated, yun. So, po, hopefully, batulungan nyo rin kami on that aspect, no, once na nandun kayo. Anyway, Doc, do you have any, sorry, meron pa po tayong isang question coming from our viewers. How about Doc Padilla? On your side naman daw, Doc, why did you decide to join the party list race? Yon. Bakit daw po kayo, but pinili nyo daw from being a doctor, which is being a doctor, you're already well known, being a doctor, bakit daw po kayo ngayon ay sumama kayo sa pagiging public service or you want to be a public servant via party list? That's a very nice question. Kasi alam nyo, totoo yun na I'm a doctor, masarap ang buhay ko, maganda ang aking career, naabot ko na siguro lahat ng dapat maabot ng isang doktor, no, professionally. And I am fulfilled. But alam nyo, ito calling ito eh. Parang hindi ka mapakali unless tanggapin mo yung tawag to try to serve in a greater capacity as a public servant, mambabatas ho. I ran for the Senate in 2021 kasi dahil sa nangyari sa COVID, ang dami kong nakitang katiwalian, ang dami kong nakitang maling pamamalakad, no? Maraming gawa ng pera
sa kabila ng ating pagdurusa. It's really was really so bad. And that prompted me to accept yung invitasyon ni Senator Lacson na tumakbo. Wala akong preparation, ha? I just jumped in. Pero ang nakita ko, I got millions of votes. Pero hindi sapat. But that gave me a base. Wala na akong balak tumakbo sana. Really, I had no intention. Then this thing of PhilHealth happened na naman. Nakita ko yung budget, nakita ko yung yung mga, yung mga kalokohan na nangyayari, no? So when BHW party list approached me, I had no intention talaga. They approached me if I was willing to run as a nominee of the party list. At first, ayoko talaga because I said, gulo na naman ito, masakit ng ulo na naman ito. But I realized, I know their advocacy na totoo silang party list, hindi sila fake, talaga may advocacy talaga. And importante yung Magna Carta for BHWs. At that time, pinaglalaban pa nila. And they knew when I ran for the Senate, isa sa mga commitment ko sa kanila was to pass this as a law. Mm-hmm. Now, when they asked me, I prayed very hard. Ay nako, alam ni Rick ito, I'm a very maybe a prayerful person. I rely a lot on prayer. At kahit natatakot ako, I was very hesitant. My discernment after prayer said, go ahead, you run. Wag mo masyadong isipin. Kasi pag inisip mo lahat ng pwede mangyari, inisip mo lang sakit ng ulo, hindi ka tatakbo mapaparalyze ka. Yeah. But I can do a lot, I think, as a lawmaker because of my experience as a doctor, my experience in PhilHealth, yung aking, as you said, my gift for speech na para magpaliwanag, tumayo doon para sa taong bayan. Kailangan rin natin ng mga ganitong tao, no? And all the gifts that God gave me, I believe He wants me to do more than just be a doctor, which is a wonderful thing, but to go beyond my comfort zone. And because of this, sabi ko, sige, bahala ka na, Diyos. If you want me to run, you show me the signs. You show me what to do. And so far, nakaabot naman ako dito. At nakilala ko kayo. This is a nice thing that happened. Diba? And you helped me also get my message through. So, I'm running para makapagsilbi sa mas malawak na paraan. At gamitin ang lahat ng talentong binigay sa akin ng Diyos sa pagsilbi sa mas maraming tao. I can still be a doctor. It will not end. Until I die, doktor pa rin ako. Pero hindi lahat ay pwede maging mambabatas. So, susubukan ko ho para makatulong ng mas malaki sa inyo lahat. Yun. And Sir Rick, any message to our voters as well? Well, unang-una, napapasalamat ako sa iyo, Nick. Alam kong overtime na tayo at may gagasusin ka dyan at babayan ka. Pero alam mo, naniniwala ako talaga na pinagtatagpo ng Panginoon Diyos ang mga taong pwedeng makatulong. Yun lang in God's time kung saan ka makakatulong. Itong atin, Philippine Coalition of Consumer Welfare, is a volunteer group organization, self-funded sa atin, na meron ako na ipwesto sa executive, judiciary, legislative, na sila volunteer din. And ang hirap kasi, nakikita nila, yung talagang tiwali, pero hindi sila makagalaw. Kung matagal na akong pinatatakbo, pero sabi ko, hindi na lang kasi gusto ko NGO para mababatikos ko sila. I had the opportunity to talk to the President regarding this SIM card registration and regarding this poor internet natin. Nick, nasa Makati ako pero you're not coming clear sa akin. Imagine that. And nung nagsalita si BBM na sinabi niya doon sa amin, napakaganda ng internet na natin kasi yun yung pinicture sa kanya except in Apari, Sultan Kudarat, and Mindanao. Nung pagkatapos binulong ko sa kanya, hindi ako nakatiis. Mr. President, pasensya na po. I think it's inaccurate. Why? I live in Makati. I'm paying my credit, PayMaya and GCash. It simply doesn't work. In Makati, I live in Malugay Street, in Bida Towers. Is that so? Yes, sabi kong gano'n. So, did you support the SIM card registration? No. I was interviewed in CNN, ACC kasi mas marami pong magiging problema yan. Which nangyari. So, pero sabi ko, Mr. President, you have to enhance it and you should bring more players. We have 2.5 years nung COVID. May pinag-graduate lang tayo pero walang nangyari. Nalulungkot ko, Nick, nakasama ako sa private advisory council niya. But later, hindi na ako naisama. Yung mga nasa second part na lang tayo, yung partnership development. Surrounded na siya ng mga tycoons na kuha ng telcos, no?
Now, yung sinasabi ko nga, piliin natin talaga ngayong darating na eleksyon, yung mga karapat-dapat na mailuluklok natin dyan. Yung sinabi mong track record, personality, and what's the other one? Yung charisma. Actually, bihira yan. Pero nung mga nakaraan, maraming ganyan. Yung tatlo na yun. Like for instance, si Ninoy Aquino. Wala naman tinapos si Ninoy Aquino actually. Parang jack of all trades. But he's very good. Marami siyang batas na nagawa. So minsan, nakita mo sa Constitution, read and write lang ang kailangan. Magiging senador ka na. Yun dapat we have to amend, no? Kaya ngayon, hinahanap natin yan, no? Transparency, charisma, track record. Ayan, nandyan na. Si Dr. Minggita Padilla ng BSW Party List. Hindi lang yun. Magaling pa kumanta yan. Kumakanta kaya completus recatus na yan si Dr. number 27 BSW. Nick, nakasama ako sa committee sa Malacanang for the last 4 presidents. And confidentially, nung bandang huli, nakikita ko yung pangalan ni Dr. na bet for DOH Secretary. And yun lang, unfortunately, ang bet ko kasi noon si Rosette Bere, pero sabi niya, hindi ko kaya yung sa DOH. Yung mukha ng, ng COVID, naalala nyo si OIC Undersecretary Berehe, na yung niya nasa Supreme Court. Yes. Pero hindi nga kasi sabi, you have to apply. Sabi ko, hindi raw nag-a-apply kasi sabi ni Presidente, lahat pa rin a-apply mo. Pero hindi naman lahat. Basta, kaya nakita ko si Doktor Yun lang, hindi lang pinalad na siya. Si Ted Herbosa, nakasama ko ngayon lagi sa generics kasi from 1998 na-amend natin yung batas. I sit at the DOH Advisory Board ngayon ng private organization PCCWI para patuloy na maging affordable at saka access yan health natin na pinaglalaban ni Doktora. Kaya Nick, muli sa personal experience ko, commissioner ako ng that time, presidential advisor. I have 12 million bill. Hindi ko mailabas sa national kidney yung unang namatay kong asawa. Hindi nalalaman na ni Presidente Gloria na may balansi pala ako. Abay, inayos niya through yung natin doon that time. Yes. Nailabas, sabi ko, mailabas lang po. Tutulong ako. Yun sabi ko. Kaya mula noon, in my own way. Kaya, yun lang, piliin natin, Nick, ang ating mga kandidato. And sa party list nga, nagdasal ako. Sabi ko, dapat mabigyan ng break to si Dr. Minggita Padilla, yung number 27 BSW party list. Yun lang, Nick. Maraming salamat sa iyo. All right. Now, to our viewers, as much as we would like to continue, send your messages. Huwag po kayong usawa na mag-send ng mga comments. Sige lang po, send nyo lang po and then we'll answer them in the chat or in the comment section. But as we prepare for the May 12 elections, let's start to remember, your vote is your voice and your power. Don't waste it on empty promises or sa mga short-term gain. Vote based on principles, not on personalities, not based on dances. What are the top 3 things that you need to look for in a candidate? Number 1, like what Dr. Enrique has mentioned, track record. Look at what they have done already, not just on what they are saying. Tignan nyo kung ano yung nagawa na nila noon, nung sila ay hindi pa tumatakbo, hanggang nung tumakbo na sila, hanggang nung nakaupo na sila, hindi yung sinasabi lang nila ngayon. If their words does not match their actions, there is no integrity in that. Number 2, like what Doktora said, clear platform. Dapat hindi puro forma, dapat may plataforma. Do they have a realistic plan to address the community's needs, the community's problem? And number 3, clean and honest reputation. Are they free from corruption? Are they transparent? Are they accountable? So ito po yung top 3 na ina-advise po natin pag kayo ang pumili ng inyong mga kandidato itong darating na Mayo 12.
Number one, unang-una sa lahat, track record. Pangalawa, plataforma. At pangatlo ay yung kanilang reputasyon at yung hindi sila involved sa korupsyon. Ngayon, kung sakaling lahat ng barkada nila, lahat ng kaibigan nila ay corrupt, what do you expect of them? So when it comes to healthcare, public service, and grassroots empowerment, let us support leaders who walk the talk. Like Vote BHW Party List number 27. They are the trusted voice of our barangay health workers and a champion for accessible community healthcare. I believe in Dr. Minguita Padilla, who's also a brilliant doctor, a health advocate, and a defender of patients' rights. So this May 12, let's vote wisely, let's vote with dignity, and let's vote for those who truly cares. And I hope that I would see you on our next episode. Thank you very much, Doc Padilla, and thank you very much, Sir Rick Samaniego. No, sa susunod pong muli, at katulad ng sabi ko, Doc Padilla, pag napasama kayo, hopefully that we could expand BHW further to other consumer rights issues as well. So maraming salamat po, Doc. Thank you very much. Salamat sa inyo. I really appreciate this. Nakakaiyak naman sinasabi mo, pero alam nyo, salamat ho kay Rick at kay Nick na sinama nyo ako sa programa ninyo today. Ayun. My heart is full. There you go. Thank you very much, ma'am. Unfortunately, we don't have enough time, but good luck sa inyo. God bless po. We'll be rooting for you. Maraming salamat po. Maraming salamat.